It is my great pleasure to introduce tonight's speaker. Hailing from Bacolod City, he is the head pastor of Jesus Our Only Hope Church, located in Barangay Sala, Cabuyao City. He also brings valuable insights and wealth of experience as an HR behavioral trainer, farmer, public inspirational speaker, and may I note, a digital content creator. Light Church, let's give our warmest welcome to our guest speaker tonight, Pastor Joel Alisen. Thank you sa gwapong nag-introduce. Good evening, ladies and gentlemen. Kanina habang umaawit yung mga angelic voices ng mga singers natin, I would say that I am not even worthy to stand before you tonight. Parang punong-puno ng formality ang place na to. And sabi ko, parang kabaliktaran ng aking personality. Parang hindi ko kayang pantayan ang kanilang formality sa gitna ng stage. But then again, I would like to say, praise the Lord for giving me such an honor. Maraming salamat, Pastora Weng. Sa tagal na kasama ko at nakilala si Pastora Weng, hindi ko akalain na meron pa rin pala siyang tiwala sa akin. So I praise God for inviting me and to be with you tonight dito sa ating candle lighting ceremony. Again, gusto ko lang i-test yung kung gumagana yung aking remote. Kasi wala na kaming time kanina na mag-test ni Tani. Ayun, gumagana, okay. So I'm Pastor Joel and this is my family. Pwede bang tumayo yung aking butihing asawa? Yan. Kung ano ako ngayon, siya po ay isa sa mga instrumento ng Diyos to make me who I am today. So I would like to honor her and I really appreciate na naging part siya ng aking buhay. Siya po si Eileen, yung aking pong better half. Ayan, palakpakan naman po natin yung aking asawa. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, nag-ayos ng buhok yan. Muntik na po kaming mag-late papunta ho rito. Ito naman po ang aking anak, nag-iisang anak, si Claudius Glenn. Hindi ko alam kung kaya niyang humabol, pero sabi niya, Daddy, hahabol ako. Mga around 5:30 or 6, hahabol ako. So, hindi ko alam kung kaya niyang humabol dahil meron silang lakad. Sabi ko, sige, basta humabol ka. Ayan. Speaking of Christmas, kanina habang binabasa ang Luke chapter 2, sabi doon, this moment is really a time of reflection. Everybody say reflection. And speaking of Christmas, Christmas is really all about thanksgiving. Everybody say thanksgiving. Pakilingon nga ang katabi, sabi mo sa kanya, thank you for being here. Yan. Thanksgiving. This is really a reflection of thanksgiving. Kaya nga kanina, yung aking first slide, sabi ko, magpapakita ako dyan ng reflection. Mahilig po ako magkape. So gusto ko po mag-reflect palagi habang ako ay nagkakape. Kaya pag may mga meeting dito, gusto kong nauna kasi makakapagkape na kaagad ako eh. Nakakapag-relax na kaagad ako. Speaking of Christmas, minsan ang mga tao pag Christmas, iba na ang nasa utak. Pag Christmas, ang nasa utak nila, puro handaan. Luto doon, luto dito. Tama? At para bagang kulang ang Christmas pag walang mga nilutong spaghetti, walang maha blanca. Ako, kulang ang Christmas pag walang fruit salad. Okay? So, kulang ang Christmas. Kaya ang problema, ito, hindi lang masyado makita, pero sa frigidaire, sa refrigerator, minsan, 24 ngayon, nakakandado pa yan kasi bubuksan yan 24 ng gabi. Tama? So walang gagalaw ng fruit salad hanggat hindi umaabot ang 24 ng gabi. Okay? So minsan, iba na ang focus ng tao sa Christmas. Kaya pagdating sa hugasin, ang iba masarap lang kumain, pero pagdating sa hugasin, takbuhan na. Taas kamay ang mga guilty. Kawawa naman ang nanay. Kawawa naman ang sila na nagluto. Sila na nag-prepare. Pagkatapos sila pa naman ang maghuhugas.
Kawawa naman. Reflection. Let's talk about thanksgiving. Regalo. Sino dito ang nakatanggap na ng regalo? Kapag wala ka natanggap na regalo, malungkot ang mga tao. Kasi nga, pag Christmas, nakafocus na rin sa regalo. Everybody say regalo. Pag wala kang regalo, kawawa ka. Kaya yung Alaska nagiging Malaska. Kasi wala yung ninong at ninang mo. Kaya ang Alaska naging Malaska. Malungkot. Ngayong Christmas, masyadong masipag yung mga street children. Kahit sa mga kotse umaakyat, sa mga sasakyan, dadaanan mo, may mga bit-bit na balde. May kaibigan ako, nagulat siya. Pati ba naman sa eroplano, meron pa din. Akalain mo yun, no? Talagang gipit na gipit, ano? Abang na abang. Once again, I want to talk about Christmas. Sabi dyan, Christmas is a Thanksgiving celebration. The best way to express our gratitude for Jesus is by serving Him. It's the best way of expressing our thankfulness. Hindi pwedeng, Ma, thank you. Pero, Ma, maghugas ka muna. Mamaya na. No? Hindi pwedeng nagpapasalamat ka, grateful ka, pero walang aksyon. Hindi pwede. When you say you are grateful, punong-puno ka ng gratitude, it has to be backed up with action. Everybody say action. Kaya, tonight, as we celebrate Christmas, sana maging panahon ito to reflect. To reflect of the perfect gift na actually natanggap na natin. Long time ago, more than 2017 years, natanggap na natin ang perfect na regalo na bagay sa atin. Sino dito yung ngayong Christmas, Pastor, hindi kami aalis ng bahay, sa bahay lang kami. Taas ang mga kamay. Bahay lang kami, Pastor, hindi kami, lahat may gala. Kasi ang punchline nun, pag sa bahay ka lang, wala kang pera. Tama? Sumayaman ang crowd na ito. Kasi lahat gustong umalis. Amen? Walang gustong maiwan sa bahay. Kasi ang mga naiiwan sa bahay lang, mga walang pera. Joke lang, no? Serving the Lord is a privilege, not a mere obligation. Every Christian's family should embrace the truth or put this truth wholeheartedly. Let us not serve with words alone, but demonstrate our devotions through actions. Kaya ang sabi ng James, faith without actions is dead. Lingon din ang katabi ko, mukhang patay. Kung mukhang buhay yan, ibig sabihin, action yan. Reflection. We have to reflect. Naalala ko ang kwento ng 3 presidente. May kwento ko lang. Nag-usap-usap itong si Joseph Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo, mga old kasi previous tayo, no? Si Ramos. Sabi nila, bibili tayo ng robot para matulungan natin ang government. Sabi niya, anong bibili nating robot? Yung robot na makakatulong sa korupsyon. Para maaga pa lang, early on, mahuli na kaagad kung sinong kurakot. Sabing ganon. So, ang gagawin natin, punta tayong China, bili tayo ng robot. So maraming nakadisplay sa China, may mga robot na kayang humuli ng mga magnanakaw, may mga robot na kayang i-protect yung bahay mo. Yung pangatlong robot ang nagustuhan nila kasi ang robot nakalagay doon, ito, kayang i-detect ang sinungaling. Sabing ganon. So binili nila yung robot na yon. Bago nila bilhin, testing muna, sabi ni Gloria Macapagal Arroyo. Testingin natin. Ako muna. Sige. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo. Sabi niya, robot, I think I'm sexy. Sinampal ka agad ng robot. Pak! Nagsisinungaling. Hindi nakalusot. Sabi ni Gloria, ay, grabe yung robot na ito. Talagang tunay. Nakakadetect ng mga sinungaling. Sabi ni Ramos, ako naman. Sabi niya gano'n. Harap sa robot. Sabi niya, robot, I think I am handsome. Sinampal! Pak! Hindi rin nakalusot. Maganda ang robot na ito. Mukhang bibilhin na. Kasi nakakadetect ng mga nagsisinungaling. Sabi naman ni Erap,
Ako naman, testingin natin. Sabi niya sa robot, Robot, I think, wala pang next word, sinampal na siya. Pak! No? Kasi si Erap nung panahon na yun, ay maraming mga jokes about being intelligent, no? Na si Erap daw ay hindi gaanong matalino. Anyway, sa mga hindi tumawa, after 3 days pa ang joke na yan, ha? Okay lang. Ang Pastora, ang baon kong joke ngayon, pang matatalino lang. So pag hindi ka tumawa, alam mo na, ha? Wala tayong pasensyahan dito. Ang title po ng message is Serving with Authenticity. Yung paglilingkod ng tunay. Paglilingkod na totoo. Walang halong kaplastikan. Sa aklat ng Hebrews, chapter 13, do not forget to show hospitality to strangers. For by doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Kaya huwag kayong pipili ng taong pakikitaan ninyo ng kabaitan. Huwag niyong pipiliin. Dapat magiging mabait tayo, maging sino man. O maging kanino man. Amen? Yan ang Christian, hindi namimili. Another verse in Colossians 3:23, it says, whatever you do, ano man ang ginagawa mo, whatever that you do, work at it with all your heart. Everybody say, with all your heart. As working for the Lord. So naglilingkod ka, nagtatrabaho ka para sa Panginoon, hindi para sa tao. Kasi pag para sa tao ka naglilingkod, ang tawag natin dyan kaplastikan. Kasi ang tao, inaantok, napapagod, natutulog. So kapag walang tao, paano na? Sa kumpanya, sa Mondinisin, sino ho dito yung kumakain ng Lucky Me? Taas ang kamay. Kumakain. Ang hindi kumakain, hindi ko bibigyan. Lucky Me. Okay, sa Lucky Me. I've been serving in the company for 26 years now. Nagsimula ako 1998 bilang isang production operator. Nakalipat na po ako sa iba't ibang role sa kumpanya. After ng pagiging production operator, naging process excellence team ako. After process excellence team, naging HR, learning and development ako. And now, meron akong bagong role. Ang role ko ngayon ay safety. I'm a safety officer of 2 departments. Biscuits at saka cake. Sino kumakain ng Mamon dito? Kumain kayo ng Mamon cheesecake at Mamon banana bar. Mga favorite ko yun. Yung iba, pwede naman. Masarap naman lahat yan. Pero favorite ko ang dalawang ito kasi habang nagro-roofing ako, nakikita ko kung paano ginagawa yung Mamon cheese tsaka yung banana bar. Sobrang meticuloso ang pagkagawa dyan. Sa bawat bar niyan, hindi kayo lugi. Ano commercial? Paano? Sa bawat bar niyan, hindi kayo lugi. Okay, two things. How do we serve with authenticity? Number 1, serve well because God is watching. Everybody say, God is watching. Number 2, serving is a reward. Serving in itself is a reward. 2 puntos lang para maaga tayo matapos. Alam nyo naman ako, madaldal po akong tao. Madaldal po ako, I can speak and speak until kingdom come. Number 1, serve well because someone is really watching. Sabi dyan, in verse John chapter 4, sabi dyan, but an hour is coming and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Ibig sabihin, ang Diyos na sinasamba natin, Espiritu. So kung Espiritu siya, saan man tayo pumunta, nandoon siya. Amen? Ibig sabihin, praise God, ang Diyos na aking sinasamba, hindi ko pwedeng ikahon sa isang lugar. Ako nagpapasalamat ako personally, I praise God dahil ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, kung nandito ako ngayon, ini-enjoy ko ang kanyang presensya, nandoon din siya sa Bacolod, ini-enjoy ng nanay ko ang kanyang presensya. Amen? Yung mga taong mahal ko sa buhay, ini-enjoy din nila ang presence ni God because He is Spirit. Can you imagine kung ang Diyos na sinasamba mo, hindi Espiritu? Akong nasaan ka, nandun lang din siya. Kawawa naman yung mga mahal mo sa buhay. Ikaw lang ang sosolo ng kanyang presensya. Amen? Kaya serve well because someone is really watching. Alam niyo po, yung ating human masters, kaya nating lokohin yan. Yung ating human masters, kaya nating
linlangin. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi natin kayang linlangin. In Proverbs chapter 14, fools are rewarded with more foolishness. Smart people are rewarded with knowledge. Good people will defeat those who are evil, and the weak will be forced to show respect to those who live right. Ang taong naglilingkod ng tama, talagang may pagpapalang matatanggap. Amen? Lalo kung totoo ka sa iyong puso. Kaya nga sa kumpanya, sabi ko during my seminar, sabi ko, madaling maging masipag pag ang boss kaharap. Madaling maging masipag, no? Pag nagmamap ka, parang feeling mo, wala kang gana, pagod ako, mainit. Pag nakita mo, malayo pa, naispatan mo, mukhang iikot si boss, hawak ka agad ng map. No? Good morning, sir. Okay na po, sir. Okay ako dito. Ang bilis natin maging masipag. Kaya nga ang character para sa akin, ang definition ko ng character is really who you are when knowing no one is watching you. That's character. Yun ang totoong test ng character. Ibig sabihin, masipag ka, may nakatingin, o wala. Ang problema natin ito, ang Diyos na ating sinasamba, hindi natin kayang lindangin. That is why we have no other choice. As Christians, we have no other choice but to serve God with authenticity. Because He is watching. Minsan may mga kapatid tayo na during preaching nakatutulog at inaantok. Ako, praise God, hindi ako pikon. Hindi ako nagagalit sa mga taong nakakatulog sa service. Lalo na yung mga nanay, naintindihan ko yan. Busy na sa bahay, wala nang panahon matulog, dito na lang tinutuloy. Kaya ako pa naman, mamasboy ako, ay naku, naiintindihan ko yan. At saka pa nakakita ako ng mga natutulog, hindi talaga ako napipikon. Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi para sa akin, practice yan. Practice yan kung paano mamatay. Kasi lahat naman ng mga anak ng Diyos, we will be just sleeping. Kaya yung sa Bible, yung patay, minsan nababanggit, sleep, no? Kaya pag may nakakatulog, nagpa-practice, no? O lingunin mo yung katabi mo, wag ka muna mag-practice. Wag muna mag-practice, ha? Okay, serve well. Serve well because someone is really watching. Everybody say, God knows. God knows. Lingunin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, God knows. God knows what? God knows na iba ang iba nag-aalisa na, pero ikaw na lang ang naiwan para mag-ayos ng upuan. God knows. Alisa na yung iba, uwi na. Pero ikaw naiwan ka, nagsasalang-salang ka ng upuan, naglilinis ka pa, nagtatanggal ka pa ng kalat sa church. God knows, kita ng Lord yun. God knows na wala pang iba sa prayer meeting, pero ikaw, nauna ka na. Ba't nauna ka? Kasi nag-aaral ka pa ng Bible verse because you still wanted to share. God knows. Hindi sayang ang effort. God knows na halos hindi ka makatulog kakaisip ng line-up sa mga song leaders and backup singers. Hindi ka makatulog, ano kayang kakantahin namin? Hirap na ako. Pagod na ako sa trabaho, mag-iisip ako kung anong line-up. God knows. He sees you. Kita niya yung struggle mo. God knows na minsan, personal money mo na ang ginagamit mo sa ministry. Pero yung iba, feeling nila, sa church yan. Kaya masipag yan, sa church yan. Only God knows na minsan or madalas, personal money mo na ang nilalabas mo. Hindi kita ng tao yan. Sino nakakita niyan? Si Lord. Amen? God knows that while you are singing, deep inside you are also struggling, fighting against something. Hindi pa ako matagal na pastor. And isa sa mga struggle ko as a pastor, minsan wala ka na, parang feeling mo wala ka na. And yet every time na tatayo ka sa gitna, you have to pray to the Lord, na Lord, give me something so I can give something for others. Kasi magiging daluyan ka ng pagpapala ng encouragement. Kaya nga, sinikap ko na lumapit sa
church namin, 2 bahay lang yung pagitan. Kasi pag malayo, bago ka mag-preach, away muna kayo ng asawa mo. Kasi, anong oras na? 8:00 na. Bihis ka na. Babiyahe pa tayo, 30 minutes. Ang asawa mo naman, alam mo naman, minsan, diba? Parang feeling palaging dalaga, ang bagal. No? Mga 10 years. Sa kanila nang galing ang 10 years eh. Sa kanila na invento yon, no? 10 years yan. So ikaw, nandun ka na sa kotse mo, ang tagal. Magpipreach ka, di ba? Minsan nga, nagsundo ako ng mag-couple, sinundo ko sa church, sinundo ko sa bahay nila, dinaanan ko. Okay silang dalawa, naka-smile, good morning, pastor, thank you. At sinundo mo kami, pagka-close ng pintuan, pak! Sabi ng asawa, dala mo susi? Hindi. Akala ko dala mo. Hindi mo pala dala. Sabi ko sa kanilang dalawa, huwag na kayo mag-away dito. Mamaya nyo na problemahin ang susi. Sakay na kayo. Di ba? Pagsara ng pintuan, akala niya, dala ng isa. Akala ng isa, dala din yung susi. God knows. God knows na tinitipid mo na ang sarili mo para lang may maambag ka sa yung pin. Minsan, bibili ka ng gusto mo, hindi ko na lang bibilin to kasi mayroong activity ang church. Kailangan ko pang mag-provide. God knows. God knows na hindi ka okay, pero nakasmile ka. Kausap mo ang kapatid na gusto mong maging masaya dahil may problema. God knows. Every struggle of the family, every struggle ng mga church members and workers and worshipers, God knows. Hindi yan natatago sa mata ng Panginoon. So no matter what, serve God with authenticity. In Psalms 139, you know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts. Natutulog ka, alam ng Lord. Pagising mo, alam ng Lord. Wala kang pagtataguan sa Diyos. Hindi mo kayang linlangin ang Panginoon. Kaya minsan, mayroong debate yan eh. Sabi, Pastor, okay lang bang matulog sa trabaho? HR ako. Sabi ko, hindi. Ang daming dahilan. Pastor, pag okay na yung trabaho mo, pwede ka na matulog. Pag naitakbo mo na at nalinis mo na at may oras pa, pwede ka na matulog. HR na ako, pastor pa ako. Pinagdidiinan ko talaga, hindi pwede. Hindi ka pwede natutulog sa kumpanya. Sabi diyan, staying attentive. Yung gising ka. No? Staying attentive and fully engage in your work is crucial because it allows you to catch important details. Ibig sabihin, pag gising ka, marami kang makukuha ang detalye. When you awake and alert, you can be more productive and reduce the likelihood of errors. Umusok pa lang, dahil gising ka, napatay mo na yung, bago pa mangyari ang sunog, napatay mo na. Pasira pa lang yung makina, narinig mo ito, tumutunog mukhang hindi maganda yung gumagalaw ang makina. Naayos mo na kaagad. Hindi magagawa yan ng taong tulog. At sinabi ko doon sa kausap ko, sabi ko, sige, ganito na lang. Kasi ang usapan sa trabaho ganito, kung anong trabaho mo, yun ang bayad mo. Tama, mali? Yun naman talaga trabaho mo, bayad mo. So pag halimbawa, natulog ka, 3 oras kang natulog, babawasan, 5 oras ka lang babayaran. Payag ka ba nun? Hindi. Hindi ka pala papayag So hindi pwede. Sa church, sa kumpanya, sa mga negosyo natin, sa mga trabaho natin, we have to serve God with authenticity because He is watching. Kung totoong nagpapasalamat ka sa Lord, sa kaligtasang natanggap mo sa Kanya, dahil Christmas, Lord, thank you for saving me. Sabi doon sa binasa kanina, I bring good news. Sabi ng angel, I bring good news. Anong klaseng good news? Great joy. Because the Savior is born. May tagapagligtas na ipinanganak. Ibig sabihin, lahat tayo, hindi pa dumati si Jesus Christ, lahat tayo, papunta lahat sa kapahamakan. Lahat tayo susunugin sa impyerno. But because of Jesus Christ, sabi niya, great news. There will be great joy because the Savior is born. So when you lift your hands in praise, let it be a true reflection of your heart and spirit.
Not something done for others to see. Kasi minsan ng mga Christian, tataas ako ng kamay kasi nandyan yung crush ko. Nandyan yung crush ko, nakatingin sa akin, nakatingin pa rin siya. Nakatingin pa rin siya. Kaya mong dayain yun. Pero ang Lord na tinataasan mo ng kamay, hindi mo kayang dayain yun. Kasi kahit yung buhok mo, na hindi pinagtyagaan ng asawa mong bilangin, pinagtyagaan ng Diyos na bilangin. Buhok nga lang ng kilikili, hindi kayang bilangin ng asawa natin eh. So every time you close your eyes, you lift up your hands in praise, let it be a true expression of your thankfulness to the Lord. Pag nagtaas ka ng kamay, Lord, maraming salamat. Supposed to be, wala ako dito, but thank you, dinala mo ako dito. Para magkaroon ng oportunidad na purihin at sambahin ang pangalan mo. Amen! Escape ko muna yung kwentong yan, kasi baka maraming hindi tumawa. Hindi, joke lang. Serving in itself is a reward. Everybody say, reward. Ito na, pag Pasko, anong inaantay natin? Bonus. Sa ibang kumpanya, may 30th month pay. Meron pang 14th month pay. Gusto nila, lahat ng month, bibigyan sila. 14th month, 15th month, 16th month. Kalain mo yon. Hindi nila inisip, baka mahirapan ang negosyo magbigay sa kanila ng perang hinihingi nila. We all wanted reward. Gusto natin, meron tayong regalong matatanggap. In Daniel, familiar na kwento, 3 magkakaibigan, 3 Hebrew man, at ang utos lang sa kanila, simple lang, every time na marinig nila yung signal ng hari, King Nebuchadnezzar, kapag tumunog na ang kampana, tumunog na ang trompeta, kailangan nilang lumuhod. Simple lang. Anong nangyari? Sabi niya, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, if we are thrown into the blazing furnace, kasi ang panakot sa kanila, pag hindi ka sumamba, lulutuin ko kayo sa horno, sa blazing furnace, pag hindi kayo sumamba. The God we serve can deliver us from it, and we will deliver us from your majesty's hand. Yun ang kanilang tayo. Sabi niya, kung kami ay dadalhin mo, ilalagay mo kami dyan, the God that we are serving will be able to deliver us at maliligtas kami. But here's a catch, itong pinakamaganda sa lahat. Pero, even if we want you to know, your majesty, that we will not serve your God. Sinasabi niya, at kahit pa hindi kami iligtas ng Diyos na aming sinasamba, hindi pa rin namin sasambahin ang ribultong ginawa mo. Yun ang faith. Gusto kong i-challenge ang every Christians here. Marami mga Christians naglilingkod dahil may blessing. Ito tanong, paano pag one day tumigil ang blessing? Kasi it is always good and easy to praise our God in the midst of our blessed day. Pag bagong sweldo ka, ang cute ng prayer mo, oh, thank you, Lord. Sa sweldo, thank you sa 30th month pay. Kaya nga yung prayer nyo during meal, ang cute din eh. Oh, Lord, thank you sa pagkain inihanda mo sa aming harapan. Ang cute-cute na mga prayer natin. Subukan nyo mag-pray. Sa gitna ng putol ang kuryente nyo. Subukan nyo mag-pray, sabi ng mama nyo, let's pray, Ma, wala pang ulam. Wala tayong ulam na inaantay. Anong klaseng prayer kaya ang makikita sa ating mga Christians? It's always easy to pray during good times. Amen? May trabaho ang tatay mo, may trabaho nanay mo, may trabaho ka rin, walang sakit ang pamilya. All of you can come together and say, Lord, maraming salamat sa biyaya mo sa amin that for the rest of the year, wala kaming karamdaman. Bayad lahat ng utang. But how will you pray? Kung habang nagpipray ka, may kumakatok na naniningil ng utang mo. That while you are praying, meron kang kasama sa miyembro ng pamilya na dumadanas ng karamdaman. How will you pray? Will you have the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego that, Lord, we will bless you, we will worship you, we will serve you, even if you will not
bless us. Yun ang faith. Naintindihan ko, mahirap talaga pumalakpak dyan. But yun ang faith. Lord, we will bless you. We will serve you. Sabi ng Lord, kahit wala akong pampasweldo sa'yo, okay lang, Lord. Kahit wala akong blessing na ibibigay sa'yo, okay lang, Lord. Doon matitest ang tunay na paglilingkod ng isang Christian. Amen? Naalala ko yung mga kabataan, every time na, Pastor, papaalam ako mag-Bible study, hindi ako pinapayagan ng nanay ko. Lagi akong ina-advise sa kanila, pag nagpaalam kayo at hindi kayo pinayagan, huwag kayong pumunta. Minsan kasi mga kabataan, gagamitin pa si Lord para magawa yung gusto nila. Ma-attend ako ng Bible study, sabi ng magulang, huwag kang attend. Hugasan mo yung pinggan, ma-attend ng Bible study, hindi ako pinayagan. Magre-rebelde. Bible study naman yung pupuntahan ko eh. Galit pa. Kaya sabi ko, pag hindi ka pinayagan, okay lang. Huwag kang pumunta. May technique kasi yan. O tinuturo ko rin sa kanila, may technique yan. Kuwang-kuwa ka agad ng anak ko ng technique eh. Sabi ko sa kanila, ang technique yan ganito. Malayo pa ang Sabado, Bible study, Sunday service, Monday hanggang Friday, yun ang leeway mo. Yun ang panahon mo na magpalakas sa magulang mo. Monday, breakfast in bed. O, di ba? Tuesday, ako na maghuhugas ng pinggan. Wednesday, ako na magsasaing. Ako na maglilinis ng bahay. Thursday, ako na maglalaba. Friday, surprise, Goldilocks cake. Regalo ko sa'yo. Birthday ko ba? Hindi. Trip ko lang. And then here comes Saturday. Attend ako ng Bible study. Pag hindi ka pa pinayagan ng magulang mo, demonyo yan. Di ba? Pag hindi ka pa pinayagan, grabe na yan, no? Bakit? Kasi magulang na ako eh. Pag ang magulang, nakikita na yung anak bumubuti. Kapag nakikita ng magulang na may resulta. You go to church, may resulta yung worship mo, may resulta yung pananambahan mo, who am I para pigilan ka? Demonyo ba ako para hindi ka pagbutihin? Demonyo ba ako para pigilan ka sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo? No way. Lord, kahit kami mismo ay may pangangailangan, tutulong kami. Amen? Kasi nung nangyari yung dilubyo sa Bicol, sa Batangas, sa Tagaytay, yung iba naman sa atin, apektado rin eh. Yung iba sa atin, yung sweldo. Yung iba sa atin, may nasiraan din naman. And yet, we still have that heart to serve. Naglilingkod pa rin tayo. Pumunta kami sa isang, sa Tagaytay, tapos, naglilingkod kami doon. Nung makita ko yung, gagamitin ko na yung word na kalunus-lunus. Kalunus-lunus naman talaga eh. Kasi yung sasakyan na pinaghirapan mo, ganyan ang itsura. Di ba? Pinag-pray mo, pinag-ipunan mo, and then, tanan! Ganyan ang itsura. Anong klase yan? So pumunta ako doon. Alam niyo, pag pumunta ka pala sa mga ganyan, when you are serving, ibang klase ang blessing. Sabi dyan, when you see people devastated by typhoon, and you are in a position of safety and able to help, it's a powerful reminder that how blessed you really are. Reminder ng Diyos yan. Ako, alam ni Pastor yan, lagi kong binabanggit yung resignation, binabanggit yung retirement. Napapagod na rin ako eh. Paano nakapagod din magtrabaho ng trabaho? Gusto na lang mag-serve kay Lord. So may mga moment talaga medyo nagre-reklamo ka na parang, Lord, ayoko na magtrabaho. Nahirapan na ako, stress na naman. Gigising ka na naman ng umaga. But here comes yung aking kaibigan sa Negros. Nag-send ng picture, nakangiti. Nakangiti, ang ganda ng ngiti. Wala naman siguro dito, ako meron man dito, hindi ko naman hinahamak. Ang trabaho po niya, nagpipick up ng basura. Classmate ko po ito ng high school. Nagpipick up ng basura, nakangiti. At ang sabi niyang ganito sa kanyang tagline, Merry Christmas and Happy New Year!
Bisaya kasi. Tapos, yung kanyang itsura, basurero talaga. Sabi ko, Lord, ang sama-sama ko. Kasi reklamo ako ng reklamo sa inyo. Samantalang itong kaibigan ko, na punong-puno ng saya at sigla, walang paglagyan ng kanyang ngiti. Sabi niya, ang saya, tumawag pa kagabi. Habang nagtitipid ako ng message, tumawag, nag-pop up, tumawag. Alam niyo yung balita? Sabi niya, Jewel! Bisaya eh. Umatin ako ng Christmas party. Nakakuha ko ng 1 kilong bigas at spaghetti. Sabi ko, wow, praise God. Ang gusto ko lang ipunto, everyone who are here tonight, you are all blessed. Amen? Palapakan natin ang Lord. You are all blessed. The fact that you are here, you choose to be here para alalahanin ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, we are blessed. That's why Christmas is about thanksgiving. To know that we are serving the King. Everybody say, the King. Akalain mo yung pinaglilingkuran natin, King. The amazing gift we receive from the Father. He is the perfect gift. Ang gift na matatanggap natin ngayong Christmas, yung mga material na gift na yan, after 1 year, wala na yan. After 1 year, sira na yan. But the gift of love that Jesus Christ gave to us, yun ang perfect gift. Talagang wala kang pagsidlan yan. Kailangan mo lang ng puso ng pagtanggap. In James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Jesus is perfect gift. Hindi talaga nagbabago ang Diyos. In Jeremiah, balikan natin ng konti. And my people shall be satisfied with my goodness. Alam niyo po, while we are serving, while you are serving the Lord, habang naglilingkod kayo, mas maganda pa nga, as a family, when you are serving the Lord as a family, hindi kayo pagkukulangin ng Lord. Amen. Pakilingunin mo nga yung, sino yung mga wife, taas ang kamay ng mga wife dito. Harapin niyo ang inyong mga husband, sabihin niyo sa kanya, hindi tayo pagkukulangin ng Lord. And my people shall be satisfied with my goodness, says the Lord. Ang Filipino version, bubusugin ko ng masaganang pagpapala ang mga mamamayan ko. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Amen? Parang sinasabi niya, itaga mo sa bato, hindi kayo magugutom. You will be blessed. Sarap ang hawakan nun, no? Kasi marami na sa atin marahil humawak sa maling pangako, nasaktan. Humawak sa maling pangako, nabigo. Pag ang Diyos ang nag-promise, siya ang nagsabi, tutuparin niya. Kailangan lang ibang perspective. Sa perspektibo lang ng Panginoon. Kasi minsan when we say bless, perspektibo natin eh. Material na bagay. Parang yung bata nag-pray, Ma, gusto ko talaga ng bisikleta this coming Christmas. Sabi ng nanay, di mag-pray ka? Kaso nakailang prayer na eh. Hindi natutupad. Ma, gusto ko talaga ng bisikleta. Di mag-pray ka nga. Sabi ng bata, lagi na lang sinasabi ng nanay ko, mag-pray ako. Hindi naman ako magaling mag-pray. Ang ginawa ng bata, nanood ng telebisyon. Napanood ang mga prayer ng mga pastor. Sabi niya, kailangan pala ganyan ka mag-pray. Kailangan positibo. Kaya, Lord, I claim na may bisikleta na ako this coming Monday. Wala pa rin. Bigo pa rin. Nanood na naman siya. Sabi niya, ganyan pala, kailangan bula-bulahin mo ang Diyos. Oh Lord, you are the maker of heaven and earth. And everything around me is yours. And so I claim na meron na akong bisikleta this coming Monday. And I declare it's going to be blue. May specific eh. Dumating ang Monday, wala pa rin. Bigo yung bata. Wala na. Nagwala na yung bata. Pumasok sa kwarto. Nakita niya yung niluluhuran ng nanay niya. Binitbit niya, si Maria. Bit niya. Nakita siya ng nanay niya. Sabi ng nanay, saan dadali ng anak ko yun?
nagtago dun sa medyo madamo-damo. Pagbalik, wala nang hawak na Maria. Diretso ng kwarto. Sinundan ng nanay. Narinig yung prayer ng anak. Sabi, Lord, pag hindi mo ibibigay ang bisikleta ko, kung gusto mo pa makita ang nanay mo, ibigay mo ang bisikleta ang hinihingi ko. Hinostage. Ginawang hostage si Maria. But when we say blessing, hindi yan material blessing. Amen? And because of this, our perfect expression of thanksgiving to the Lord is no other than serving the Lord with authenticity in considering it as a blessing. Yan talaga pag Pasko. Kaya huwag ka malungkot pag may regalo ka. Huwag ka malungkot kung wala kang regalo. May regalo, walang regalo, walang problema. May handa, walang problema. Kasi meron kang perfect gift na natanggap mula kay Jesus. Amen? Sino dito mga nag-aaral ng mga estudyante? Mapapalad ang mga estudyante ngayon eh. Hindi tumatakbo ng walang baon. Nung elementary ako, wala akong baon. Ang baon ko lang, holin. Pagdating ko sa school, sabi ng nanay ko, yan, baon mo, holin. Nakakain ba to? Sabi niya, hindi, maglaro ka lang. Libangin mo yung sarili mo, maglaro ka lang. So we are blessed. Speaking of blessing, there is this beautiful song na kakantahin natin. Maiksi lang naman to. Tatapusin natin ang song. Sabi ng lyrics ng song, I've ever wondered how much I love you. Every day, I will stand in your presence. Pakibasa nga, sabay-sabay. Go! I've ever wondered how much I love you. Every day, I'll stand in your presence, giving all to you. Pwede bang maglapit-lapit ang mga magkakapamilya, mga parents and mga anak, mga mag-asawa? Sige, later. Sige po, gagawin natin yan. Pwede ba tayong tumayo? Daanan natin ang song na to. Let's pray, let us make this song as a closing prayer sa akin message. Daanan natin yung song. This is a 3-minute song. At huwag kayong mag-alala, may song leader na akong in-invite. Try natin. May I invite everyone, let's close their eyes. Yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus, for reminding each and every one of us that the perfect expression of our gratefulness, grateful heart, and thanksgiving is by serving you, Lord, with authenticity. Serving you, Lord, with all our heart and with all our strength. Thank you, Jesus, sa mga pamilyang narito, Panginoon. Sa bawat puso na narito, Panginoon, giving their heart to you. Giving their life as a service to your name, Lord. And even thank you, Lord, for Jesus, for the Light Church, for organizing this kind of event, Panginoon. Maraming mga church napapabayaan na ang ganitong gawain, ang pag-alaala sa isang dakilang bagay na ginawa mo para sa iyong mga anak. And so thank you, Jesus, that once again, ni-refresh mo kami. Pinaalala mo sa amin, Lord God, of your amazing gift to every one of us. Please, I pray, in the mighty name of Jesus, all say, Amen and amen. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Please be seated. Thank you, Pastor Joel, for that very inspiring and heart-touching message for us to remember the birth of our Lord Jesus Christ and encouraging us to serve Him more and more.